Hi Aries, ito na po ang inyong reading mid-February, mid-month of February 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Of course, mensaheng gabay lamang po. Kamusta kayo Aries? Aries energy, mid-month na tayo ng Pebrero. Mensaheng gabay para sa mga taong maring makapakinig nito na Aries. Ano nga asahan nila? Message? Guidance advice para sa mga Aries ngayong mid-month. Ano po kanilang aasahan? Guidance message. Okay, so para sa mga bago, kung meron kayong makikita na reversal or reverse yung barahan na kabaliktad, it doesn't mean na hindi agad okay. Meron tong kalakip na mensahe po. Guidance advice, Aries, mid-Feb tayo, mid-February. Okay. Nine of Cups, Seven of Wands, Four of Wands, Justice card. So, relationship, partnership, 7-7. Actually, Justice card, regardless na mamimension kong sign of Libra, Libra is in the 7th house. 7-7-7, so connected sa partnership, relationship, marriage, or friendship, pasok na natin kasi nakukuha rin natin yung enerhiya ng ilang groups mo. Actually, may ilang ganap? Meron bang something tension para sa ilan? Maaring ngayon pa lang ay nararamdaman na ito. Especially kung halimbawa po, ito ay matatawag na partner. Partner in business or partner in life, relationship, biglang bumaba yung energy ni Moonshot. Ito lang naman po yung guidance, meron akong nakikitang awareness. Awareness mula dito sa ilang injustices, imbalances, parang hindi na nagtatagpo or hindi nagsasabay yung inyong mga enerhiya. Tayo po ay general reading, Aries. Just only take what resonate pa rin. I will be honest, ito tayo, merong tension kasi, miscommunication, misunderstanding, hindi na nagsasabay. Umaangat na talaga yung differences na very normal. Wala namang perfect relationship. Mapakaibigan, kapareha, pamilya, matatawag mong partner in life, negosyo. Pero, Aries, if ever meron na talagang kumbaga, I feel for some of you, magiging decided na, alam ko, diretso ito, klaro na, aware na hindi na ito magwo-work. Okay? Or parang hindi na okay eh. Lalo talaga kung sadyang hindi kayo pinagtatagpo kumbaga hindi na naka-align yung purpose. Hindi na nagsasabay, nawala na yung spark, yung ganda, yung balance. So, for some, merong meron kayong mapagnilay. Yun nga may pagkaklaro na alam mo, minsan mahirap lang sabihin yung hindi madiretso ni Moonjog. Pero for some of you, maaaring makapag-decide to let go. I-release na itong situation na to, relationship na to. Sa aking ilang nabanggit. Lalo pa nga po kung sadyang hindi na nagtatagpo ang inyong mga enerhiya or hindi na nagsasabay yung mga kagustuhan nyo. Halimbawa sa isang negosyo, if meron kayong kapartner na matatawag, ayan, kasi sobrang nagbibigay din. 7-7-7, partnership. Then maybe it's time. Maybe this is a sign. But of course, pag nilay-nilayan lang muna ha. Kung meron pa bang nararating yung gusto nyong makita na resulta. Although yes, pareho lang naman kayo, iisa lang naman yung goal nyo, no? Yung makakita ng resulta, ito yun. Pero at the same time, parang sadyang hindi nagsasabay umaangat yung pagkakaiba. At dito parang na redirect or walang direksyon yung nangyayari sa negosyo. So, maybe ito yun. This is a sign, maaring pag nilay-nilayan muna, pag-isipan, review, reflect, or you may decide na talaga to let go, release of this partnership. So, depende to guys ha. Guidance lamang po. Kung ito'y patungkol sa pamilya, relasyon, ganun din, I see na maaaring merong tension, o meron kayong maramdaman na hindi ganun kagaanan. Pero this is something may resolba, pag resolba, mareresolusyonan.
As long as maganda ka, ito naman tayo. Basta maganda ako mo siya. The Empress, gumaganda ka. Sa kabila ng ilang stressful ganap na aking nakikita sa iyong baraha, basta maganda ka. Yun ang mahalaga. Patuloy kang mag-show up. Patuloy mo lang i-showcase ang iyong kakayanan at paangatin ng pagkasapat. Kung nasan ka naman, yun naman po ang mahalaga. At least satisfied ka. Hindi mo pa man ito ma-realize, okay? At least andun yung satisfaction sa'yo na alam mo sa sarili mo na binibigay mo yung best mo sa bawat action, decision, trabaho man o relasyon. Pero hindi natin mapiplease lahat, Yes. So, ayun, agad-agad, no? Yung aking nakikita. Other messages, since nandito sa The Empress, celebration, more private, low-key, meron kayong pupuntahan ba? Mid-February tayo. May ilang ganapan ba? Doon din sa aking na-mention ha, friendship, family, marriage, relationship. So, napakalawak niyan. Kumbaga, meron lang talagang iilan sa inyo na maaaring makaramdam sa ilang sektor na hindi magaan. So maybe this is also a sign for some of you na kailangan lang munang marinig. Kumbaga, i-redirect mo or divert mo muna yung energy sa kung saan ay merong kasiyahan, kagandahan. Kung saan ay makakapag-enjoy o makakahinga ka naman sa ilang isipin na ito. Okay, yes, mayroong konting tension. May tension akong nakikita. But this is something, again, mapanghahawakan. The Eight of Swords, stay optimistic sa kung anong pwede nyong kinakaharap or kakaharapin ngayong mid-month of Feb. Okay. So yun, yung aking na maiiwan dito. Wag lang kayong magmamadali sa bawat decision, action nyo. Yes, take it easy. Kumbaga sabi ko nga, pag-iisipan, lalo pa if this is something major decision for some of you. Pagdating sa buhay, tahanan, pamilya, may pag-angat ng bata or someone feminine yung energy sa family. It could be a mother figure na matatawag, your guardians, your parent. Maaring higit na kakailanganin ng higit yung atensyon at proteksyon sa pamilya. Okay? Or hanapin ka ng higit ng taong ito. Or may ilang concern or dyan malalaan or mapupunta yung atensyon ng ilan. Or maybe this is a message to connect, communicate. Baka merong nakakamiss sa'yo. It could be reversal to guys ha. Pwedeng ikaw mismo bilang isang anak or ikaw bilang nanay sa iyong anak if ever meron na. Meron ka ng baby. Maaring kailangan ng focus pa rin, extra TLC sa pamilya, tahanan na ang ganda. Okay, focus sa kung ano yung kailangan muna, prioritization, and merong decision. Maaaring merong decision gawin ng ilan sa inyo. Naway mapaangat yung pagkaklaro kung anong kailangan patunguhan at magkaroon kayo ng magandang pag-uusap if ever mag-resonate man po na meron talagang decision, action, major big decision this month, mid-Feb, na bubuuin kayo. Okay? I think umangat guys. Wala na tayong mahugot. Stay practical at maganda. Makinang. Money magnet din to ha si The Empress. As long as nakikipaglaban kayo, nagpo-push kayo. May something ganda. Sa mga hindi kagaanan to na umaangat dito, Aries, hindi nyo pa man ma-realize, may ganda dyan. Okay? Hindi man nakakaganda ngayon sa inyong pakiramdam, pero may pag-usad akong nakikita. Gaano man kabagal minsan yung progress. Pero papunta kayo doon sa resulta. Guys, another reminder na kung ano man yung umangat dito, maaring ito lamang yung kondisyon sa situation nyo na kinakaharap or kakaharapin ha. Pero yung resulta, yung outcome at the end of the day, of course, wala po sa mga baraha. Eyes on the prize. Focus lang kayo sa inyong mga gustong patunguhan. Huwag kayong papatinag just because meron kayo ilang pwedeng pagdaanan. Huwag kayong tumigil. Be unstoppable. Meron kayong lakas. Meron kayong kakayanan. Meron kayong ganda na i-showcase kahit kayo lang. Kahit kayo lang muna or kahit mag-isa. Yung pagiging independent. Very strong, independent woman ng mga Aries. Yung leadership role nyo. Ano man yung gusto nyo pang ma-reach. Pero, stay calm, kalma lang.
Take it easy, wag ma-pressure. Eto yun, yung ilang wishful thinking nyo pa. Yung ilang hopes, your dreams, your wishes, papunta kayo doon. Unti-unti. Hindi lahat ay pare-pareho ng opportunity guys, kahit pare-pareho kayo ng sign as an Aries, magkakaiba ang bawat isa. Pagkatiwalaan ng proseso, ang pagtitiwala sa sarili, at higit sa kanya, samahan ng patuloy na dasal. Ang iyong buhay paglalakbay. Ito yung umaangat po na guidance advice para sa inyo mid-February 2026. Mensaheng gabay lamang po, Aries.